Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday online worship service. The Life Giver Christian Family Ministries, Inc. is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page, LCFM Church Org, para sa iba pa nating church activities and updates. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online, through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver. For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to this account. Oops! Have a break! Midweek kantahan, panalanginan at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Sana Friday na! Sa mga nagtatrabaho, ito ang madalas na nasasabi. Ito ay buhat na rin ng pagod sa weekday work at hassle sa biyahe papunta at pauwi ngayong quarantine. Kaya para tayo ay magpalakasan, manalangin at matuto, we invite all young adults to TGIF night. Oh, thank God, it's Friday night. Via FB Live or Zoom conference sa mga schedule na nakalista. Join the Lightline YAFB page to follow the updates. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo ako sa panalangin para sa ating bansa. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, itinataas po namin sa iyo, Lord, ang aming bansang Pilipinas. Hindi po lingid sa iyo ang kahirapan na nararanasan ng aming bansa sa anhi ng COVID-19 pandemic. Marami na pong mga tao ang infected na sa virus na ito at patuloy pang tumataas ang bilang. Dahil dito, iba't ibang klase ng kahirapan ang aming nararanasan. Dalangin ko po, Lord, na matapos na ang pandemic na ito, gumaling na ang may mga sakit at magkaroon na po ng vaccine para tuluyang masugpo na ang COVID-19 virus na ito, Panginoon. We also pray for our government leaders mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno. Bigyan mo po sila ng guidance and wisdom na mapaglingkuran ng tapat ang mamamayang Pilipino at naway magkaisa po sila sa pangunguna ng aming bansa. Panginoon, patuloy mo pong bigyan ng katatagan ang bawat isa. Idinadalangin din po namin ang mga frontliners na bigyan mo po sila ng kalakasan ng katawan at immune system upang hindi po sila kapitan ng anumang karamdaman. Ingatan mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo rin po ng katyagaan ang aming mga uniformed men and women sa pangangalaga nila sa katahimikan ng aming bansa. Lord, dalangin po namin ang pagkakaisa ng lahat ng mga mamamayang Pilipino sa pagharap sa lahat ng challenges ng aming bayan. Patnubayan mo po kami ng iyong banal na espiritu. Nawa, Panginoon, ay huwag mong hayaan na malugmok ang economy at dumana sa matinding kahirapan ng aming bansang Pilipinas. Inaalala din po namin ang aming mga OFW na nawalan ng trabaho. Nawa ay makauwi na po sila sa kanilang mga pamilya. Katagpuin mo po ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan, lalo na mga nawalan ng trabaho. Ang mga may karamdaman, Panginoon, nawa ay iyong pagalingin ng iyong mapagpalang kamay. Aliwin mo po ang mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Dalangin po namin ang lahat ng mga bansa na magtulungan sa pagsugpo ng global pandemic na ito. Alam po namin, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang mundo dahil alam namin na ikaw ang may kontrol ng lahat. Malaki po ang aming pagtitiwala na ibabalik mo sa dati ang lahat. Patuloy mo po kaming turuan na lumapit at magtiwala sa iyo. At Lord, ilayo mo po kami sa ang lahat, Panginoon, sa coronavirus na ito, Panginoon. At lahat ng ito ay aming dalangin
na may papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Ngayon naman po, ipapanalangin po natin ang ating LCFM Church. No, alam po natin na ang ating LCFM family ay nakakaranas po ngayon ng kalungkutan dahil sa biglaang pagkawala ng ating Pastor Sunny James. Ngayon pa man tayo ay tinawag ng Diyos upang ipanalangin ang ating mga kapatid. Ganun din po ang ating LCFM Church, ang ating mga local church, Mission Point at outreaches. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Tayo po yung manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong itong makalapit sa inyo. Kami po ay nalulungkot bilang LCFM family, bilang church, na nawala po ang aming isa sa aming mga mahal sa buhay, ang aming kapamilya po sa LCFM, si Pastor Sunny James de la Cruz. Lord, we pray, na kalungkutan na ito, palitan niyo po ng kaaliwan na nagmumula sa banal na Espiritu, lalo na po ang kanilang pamilya, Lord God, na nakakaranas po rin naman. We pray for peace and protection and provision na nagmumula sa inyo. Alam po namin na hindi po madali ang kanilang pinagdadaanan. Dalangin po namin ang iyong kaaliwan ng banal na Espiritu, ang siyang magbigay sa kanila ng kaunawaan at kasiyahan na nagmumula sa inyo. Pinadalangin po namin na kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanila at ng strength upang sila ay patuloy na maglingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat dahil dito pinapakita niyo po sa amin kung gaano kaiksi ang buhay at dapat kaming maglingkod habang kami ay mayroong hininga. Pinadalangin po namin ang lahat ng LCFM local congregation na kayo po ay kumilos sa kanila at madama nila ang iyong pag-ibig. Sa panahon na sila ay nakakaranas ng kalungkutan, depresyon, dalangin po namin na palitan nila ito ng pag-reach out ng ibang tao sa pamamagitan ng online. Dalangin po namin na sila ay yakapin mo sa tuwing sila ay nalulungkot. Nawa ang banal Espiritu ang siyang lumakap sa kanila, Panginoon, upang magpatuloy sa pagkakatawag mo sa kanila. Dalangin po namin sa mga local and mission point and outreaches na patuloy silang ikaw ay sambahin, pangit o maganda man ang nangyayari, kami man ay magkasakit o hindi, malakas man o mahina, ikaw ang aming pupurihin. Dalangin po namin na magpatuloy po ang aming discipleship, ang aming pakikipag-ugnayan sa aming mga members. Dalangin po namin ang ibang mga tao na walang internet connection. Dalangin po namin na mahanap nila kayo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang magpakita sa kanila ng inyong kapangyarihan, magbigay ng kagalingan, magbigay ng katapangan, at magbigay ng kaaliwan. Lord, pinagkakatiwala po namin ang bawat mga churches na idinadaos ang pagdiriwang ng iyong pagmamahal at pagliligtas sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami magpuri ngayong umaga at ikaw ay magpasaya at magpamili sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, tayong lahat ay mag-worship sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating sarili at tayo po ay mag-awitan at makinig ng kanyang mga salita. Magandang umaga po.
Jesus be Open your eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Hey. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful.
What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken, for by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, and not I, but through Christ in me. With every breath I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me.
Magandang umaga po sa ating lahat. At isa pong katuwaan na muli ko kayong makasama kahit po sa pamamagitan ng ganitong pagsamba ay may kagalakan po sa puso ko sapagkat muli ay nariyan kayo kasama ko sa pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At alam po natin, the world is in great pain. People are anxious, suffering physically, mentally, without peace, lack of hope, depressed, at marami pa pong mga bagay na nagbibigay sa kanila ng kaguluhan. Even Christians surprised when the COVID-19 becomes pandemic. Dahil dito, marami ang nagulo ang buhay. Ang dating normal, naging abnormal. At ang tumagal nga po ay tinawag na natin new normal. Lahat affected. Lahat maraming adjustment. Maging sa Christian life, naging magulo o maraming mga bagay na dapat i-consider, lalo na po sa ating paglilingkod. Hindi ho naging exempted maging ang mga Kristiyano. Dati, pagdating ng Sunday, ang buong pamilya pumupunta sa church, kasama ang mga anak, sumasamba. At doon nagaganap po yung physical worshiping, kumakanta, nananalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, at nagpupuri sa Diyos kasama ang mga banal ng Diyos sa kanilang fellowship. Ganun din marami pong meetings sa midweek, mga prayer meetings at mga life groups, ginagawa physically, nagkasama-sama ang mga mananampalataya with their warm bodies. Subalit, nung dumating po ang COVID-19, ang mundo ay naging baliktad. Ang ibig sabihin, napakarami pong pangyayari na hindi natin inaasahan na iba ang mode ng pagsamba. Ang ating worship, wala ng physical contacts. Ang lahat ay nasa mga tahanan. The question is, paano pa ba tayo makakapag-serve sa Panginoon in this time of distress situation? Yes, we can still serve the Lord in times of distress situation. Sa paano pong paraan? Number 1, by having spiritual zeal for the Lord. And number 2, by having spiritual endurance. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Roma o sa Romans chapter 12 verse 11 to 12. Ano po ang sinasabi dito sa Romans chapter 12 verse 11 to 12? Sabi po, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Napakagandang mga salita na pwede po nating angkinin, na pwede nating ilagay sa ating mga buhay, lalo na po sa panahon ng crisis. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay may pamagat na serving in times of distressing. Ang ating pong theme ngayong buwan ng August sa ating anniversary month ay zealousness in times of brokenness. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po muli sa umagang ito. Narito po kami, mag-aaral po ng inyong salita. Dalangin po namin na let your Holy Spirit minister within us. Turuan po kami upang maunawaan po namin ang iyong mga salita na aming pagbubulayan sa umagang ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod bilang tuntungan ng iyong paa upang kayo lamang aming Ama, kayo lamang o Diyos ang maitaas sa aming kalagitnaan. At alisin mo po ang lahat ng balakid na maaaring makahadlang sa aming pagsamba sa umagang ito. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ang siyang mangusap sa amin, magbago sa amin, upang makapagpatuloy po kami
sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Salamat po sa pangalan po ng Jesus. Amen. Kung titingnan po natin ang salitang distressing sa dictionary.com, ang ibig sabihin nito, great pain, anxiety or sorrow, acute physical or mental suffering, affliction, or trouble. Sa atin pong panahon, nandun po tayo sa ganong kalalagayan. Dahil po dito sa biglang pagdating ng pandemya, nagulo po ang lahat. At maging ang paglilingkod po ay naapektuhan. Sa Romans chapter 12 verse 9 to 21, sinulat ni Pablo kung ano ang mga dapat maging ugali ng mga mananampalataya. At ang mga ito ay paalala sa atin kung paano tayo kumilos bilang mga Kristiyano. Ang mga ito ay dapat na maging ugali ng mga taong naliwanagan at nagkumit ng kanilang buhay bilang buhay na handog sa Diyos. Ito ay binabanggit sa Romans chapter 12 verse 1. And I believe that when someone accepted Jesus Christ as Lord and Savior, he is determined to become a living sacrifice for the Lord. Ang buong chapter po ng Romans chapter 12 ay naglalaman ng mga larawan ng bawat Kristiyano at kung ano ang kanyang pag-uugali. Ang tanong po ngayong umaga, ang mga ito ba ay naglalarawan sa iyong buhay? Ngayong umaga po, nais kong mag-focus lang tayo sa ating pag-aaral sa verse 11 and 12, kung saan matutunghayan natin ang uncompromising behavior ng isang Kristiyano na passionate sa paglilingkod sa Diyos, maging sa gitna po ng krisis. Let us examine and evaluate our life in these areas as we study this passage together. At itanong nyo sa inyong sarili, sa inyo pong sarili, itanong nyo po ito, huwag po doon sa inyong katabi. Kung ang mga katangian bang ito ay makikita at ginagawa nyo sa inyong buhay. Marami pong sacrifices sa ministry sa panahon po ng krisis. Ang daming limitations, physical limitations, government limitations, health limitations, financial limitations, etc. At maraming mga Christians na biglang natigil sa kanilang gawain sa ministry. Bukod pa sa mga hindi mananampalataya. Kailangan din silang abutin. At tayo pong mga tinawag ng Diyos ay nahihirapang gumalaw sa atin pong kalalagayan sa ngayon. Kailangan laging mag-ingat, subalit hindi dapat matigil ang gawain para sa Diyos. Alam po ninyo ang kagandahan, bagamat dumating po ang pandemic na ito, hindi ho tayo napigilan sa ating paglilingkod sa Panginoon. We are not prevented to worship and to serve the Lord and the people in any possible way we can. We are still blessed because God gave us the opportunity to do the work that He is expecting us. Meaning, even in times like this, we should go forward and do the ministry for Him. Ano po ito? Preach the good news to the world, to all the people, to hear the finished work of Jesus until He come. Upang sila ay sumampalataya. Then, make disciples while we are waiting. Amen po ba? Ang nangyari ngayon, nang biglang dumating ang COVID-19, ay para pong unannounced exam or test for every believers. Sabi nga dito, masusubukan ang pagiging Kristiyano mo. At upang makapagpatuloy ka, kailangan mo magsakripisyo upang mapatunayan ang pagiging isang tunay na nakay Kristo. Kung tinutuusin nga, hindi na po kailangang magpatunay dahil ang bawat naliwanagan sa ating Panginoon dapat otomatiko kahit na anong mangyari.
Kailangan natin ng spiritual steadiness upang makapagpatuloy sa gitna ng krisis. We can serve continuously, sabi nga, if we have the zeal for the Lord. Meron po tayong zealousness sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Ang ibig po sabihin nito, walang pilitan, kundi nagsisikap upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po ng verse 11, never be lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor, serving the Lord. How can we know that a believer has the zeal for the Lord? Ano po ba yung mga palatandaan na siya ay mayroong zealousness sa ating Panginoon? Ano po, makikita natin yung tinatawag nating spiritual persistence. Sabi nga po sa unang parte ng ating talata, sa 11a, never be lacking in zeal. Ang ibig sabihin ho, hindi ka tinatamad sa paggawa o wala kang, kumbaga, panahon upang magtamad-tamaran sa business. Sabi nga po ito sa King James, not is slothful in business. The word zeal, ito po ang ibig sabihin ay diligence. Ibig sabihin, merong kang pagpapatuloy, may katyagaan, may eagerness, pagpupursigi, masigasig sa gawain. Kahit na po, merong mga krisis na nangyayari. Sabi nga, there's no room for laziness. Spiritual laziness is unacceptable to the Lord. On the job, kaya po, kailangan natin magpatuloy. Some of us, nung dumating po itong COVID, naging spiritual idols. Bakit po? Kokonti na lang yung spiritual energy. Bakit? Marami pong dahilan. Una, baka po may kasalanan. O nahiwalay sa mga pagtitipon o sa fellowship. Yung iba nanlamig na lang. Yung iba naman, abala sa mundong ito, sa paghahanap ng kasiyahan. Wala na hong natira para sa Diyos. Opo, nakakapanghina rin ang paglilingkod. Lalo na po sa ating karanasan ngayon. But, there are other ways in doing the ministry for the Lord. We should not be hindered by anything that comes in our way in proclaiming the good news. Sabi nga po sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Napakaganda po nung salitang do not give up. Bakit po? Sapagkat ang ating Panginoon hindi tayo i-give up. Hanggang sa kamatayan sa krus ang ating Panginoong Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. At ngayon, ano po ang dapat nating gawin? Bilang isang taong naging anak ng Diyos, dapat hindi ka basta-basta gumigip up. Sabi nga, we do not become lazy, but to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. Ito po ay nasa Hebrews chapter 6 verse 12. Isa pong halimbawa si John Wesley, isang tao na walang panahon o wala sa kanya yung tinatawag nating spiritual laziness. Bakit po? Siya ay nagministeryo sa England, maging sa US, in mid-1700. Ano po ang kanyang ginagawa? Napakatindi po ng passion niya sa paglilingkod. Hindi ho siya nagrereklamo kahit siya ay lumalakad ng 40 kilometers araw-araw at nagbabasa ng Biblia. He traveled between US and England, preaching anywhere he could. Sabi nga, yung kanyang famous na sinabi, the world is my Paris. Ang ibig sabihin, kahit saan siya makarating, dinadala niya ang salita ng Diyos. Nakilala rin siya na nangaral ng 10,000 tao na walang 10,000 tao na walang sound system. Paano? Open air, umuulan man o umaraw o sa lamig at yelo. Tumatayo siya sa labas ng mga factory at mga minahan.
at nangangaral habang ang mga tao ay lumalabas mula sa trabaho. Mga kapatid, sa buong buhay niya, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay lagpas 170,000 kilometers siyang nakasakay sa kabayo habang hawak ang Biblia sa kanyang mga kamay. Grabe po yung kanyang passion sa paglilingkod. Nandun po yung pagmamahal niya o yung kanyang zealousness sa gawain ng Panginoon. Kailangan po natin magpatuloy at upang tayo makapagpatuloy, kailangan po natin ang tinatawag na spiritual passion. Ano po ito? Yung tinatawag natin continuously blazing. Ibig sabihin, patuloy po na nag-aapoy yung ating paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat alam natin tayo ay ibinilang ng mga anak. Tayo ay naligtas sa nag-aapoy na impyerno. Sabi nga sa 11b, but keep your spiritual fervor. Ang ibig pong sabihin ng fervor ay yung mainit o boiling water para pong kumukulo na hindi mo kayang pigilan yung pagkulo. Ang ibig sabihin nito, tayo dapat hindi ho tayo napipigilan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Alam po ninyo, before the COVID, people are lacking of passion for the Lord. Lalo na nang dumating ang World Challenge na ito. Ang mga taong bago pa lamang kumilala sa kay Kristo ay biglang na-disconnect, na-isolate, na-displace, at yung marami hindi malaman kung saan pupunta. Bukod pa dyan ay may mga believers na nanlalamig na at tuluyan ng nawala. We are now almost 5 months in quarantine period. Kahit na ang nag-aapoy na paglilingkod at pananampalataya ay maaaring manghina at mamatay kung ikaw ay nananatiling nasa isolation. Kailangan po natin tayong mga mananampalataya na abutin ang mga taong ito upang mapaglingkuran, upang patuloy na i-follow up at kumilala ng mas malalim sa ating Panginoon. Ano po ba ang mga palatandaan ng mga taong ito na para bang nangihinang mga Kristiyano at kung hindi ho tayo magmamadali, sila po ay mamamatay ng kagaya ng apoy at mamamatay ang kanilang pananampalataya at paglilingkod? Ito po yung mga palatandaan. They are not attending worship service. Ano pa? They are drifting away from relationship within the church. Wala na po, unti-unti na silang lumalayo sa church kasi walang umaabot sa kanila. Ano pa po? Ang mga taong ito ay easily offended, madaling ma-offend. Kapag sinabihan mo, nagagalit ka agad. Pinipilosopo ka. Ano pa? Not giving treasures to the church o hindi na ho nag-iikapo at nag-offering. Ano pa? Losing the joy of serving. Wala na ho silang kagalakan sa paglilingkod. Okay lang mag-serve sila, okay lang hindi. Ganun po. Ano pa? Easily discouraged. Ang dali na po nilang mawalan ng pag-asa. Ano pa? Lack of peace. Mga kapatid, meron ba sa atin yan? Kayo lang ang makakasagot po yan. Ano po ibig sabihin nito? Wala na ho silang appetite sa Panginoon at sa gawain dito. Kinakailangan pang pilit-pilitin sila upang sila ay tumalo, manood ng mga live stream natin. Wala na yung tinatawag nating burning passion dati. Kaya ho, kung wala na yung mga ganong burning passion, ano po ang kailangan natin gawin? Kailangan tayo ang umabot, tayong mga nakakaunawa, tayong nananatiling mainit, tayong merong tinatawag na a blazing fire pa sa ating puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano pa po? Malalagpasan po natin at magpapatuloy tayong makakapaglingkod sa ating Panginoon at sa ministry kapag kayong ating buhay ay i-dedicate na natin sa ating Panginoon o a life of service for God. Ang ibig sabihin po nito, devoted. Alam naman natin pag devoted, lahat gagawin mo para sa Panginoon. Para po saan? In serving the Lord.
Kapag si Kristo ang iyong Panginoon at ikaw ay kanyang alipin, ikaw ay nakatakdang maglingkod sa kanya habang buhay. Devoted, determined, dedicated, hindi na kailangan utusan upang maglingkod sa kanya. Hindi na kailangan pilitin sa mga gawain na nauukol sa Diyos. Nakatalaga na ang buhay sa paglilingkod mo sa kanya at kaya mong isakripisyo ang lahat for the Lord. Literal, mga kapatid, na ikaw ay alipin ng Diyos. Alam po ninyo, ginamit ni Pablo ang description ng alipin sa isang buhay Kristiyano. Sa unang Korinto o 1 Corinthians 7:22, ito po ang kanyang sinabi. For the one who was a slave when called to faith in the Lord is the Lord's freed person. Similarly, the one who was free when called is Christ's slave. Dati, tayo po'y alipin ng kasalanan. Subalit nung tinawag tayo sa paglilingkod o sa pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay isang malayang tao. Subalit, lumaya tayo sa kasalanan. Ang nangyari naman, tayo ay naging alipin ng ating Panginoon. In our service for the Lord, we are His bond servants. Kaya po, dapat po, kung kilala natin si Jesus Christ, ikaw ay joyful sa paglilingkod sa Kanya. Kaya po napakaganda na magpatuloy po yung ating zealousness in serving the Lord kahit na tayo ay nasa panahon ng tinatawag nating distress situation. Ikalawa, ano po ang kailangan natin upang makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon at sa ating kapwa? Dapat magkaroon po tayo ng tinatawag na spiritual endurance. Bakit po? Bakit ko po tinawag na spiritual? Sapagkat tayo po, nung tayo ay nakipag-isa kay Kristo, nung tayo ay na-born again, ang ating espiritu ay nagkaroon ng tinatawag nating regeneration. At dahil po dito, kailangan yung ating mga espiritu ay nananatiling matatag, matibay, sa paano pong paraan. Sabi po sa 12, ano sabi niya? Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Kailangan po, ito ay isa sa mga pangunahin na ginagawa po natin. Ito na po yung ating nakasanayan. Ano po ba yung mga dapat gawin upang masustain yung tinatawag nating spiritual endurance? We must be joyful in our spiritual hope. Ano po ibig sabihin ito? Noong tayo po ay kumilala sa ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na buhay na espiritu, na bago na yung espiritu mo, nagkaroon na ng panibagong buhay. Ang ibig sabihin, dapat po ito ay naging matatag na dahil sa ating Panginoong Hesus. Kailangan na dun po yung laging hope sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, hope is a positive and effective spiritual practice with the power to pull us through difficult times. Ito pong pag-asang ito ang nagbibigay sa atin ng positibo at makabuluhan na kasanayan upang tayo po ay mahila at tayo po ay magpatuloy kahit po sa pamamagitan o kahit po sa gitna ng mga mahihirap na panahon. Kaya hindi ho dapat mawalan ng pag-asa. Sa halip habang nakikita mo ang mga ganitong nangyayari, ito pong nangyayari sa atin ngayon, ano po dapat ang gagawin mo? Dapat maging joyful ka. Bakit po? Sapagkat alam mong malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At alam natin, ang ating Panginoong Hesus, siya ang pag-asa ng lahat. Your spirit must be joyful at dapat masigasig po sa paglilingkod para po maging matatag yung tinatawag natin spiritual endurance. Opo, stressful ang sitwasyon. But we should be thankful sa ating tinanggap na spiritual hope. Ano po ba ito? Sabi po sa 1 Peter
verse 1, chapter 1, verse 3. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Napakaganda pong talata na talaga namang kasama pala tayo nung tayo ay binigyan ng panibagong buhay sa pamamagitan ng spiritual birth natin. Kaya dapat ito po yung nagiging drive upang magpatuloy tayo, upang ma-endure natin ang mga challenges sa ating paglilingkod. Ano pa po? We must be patient in trouble. Ang ibig sabihin, kailangan tayong maging matiyaga. Kaya nating maghintay kahit po sa panahon ng maraming troubles or affliction. Patient in affliction, sabi nga, na ito po yung pinakamahirap. Ito po yung pinakamahirap gawin, yung paghihintay o maging matyaga sa panahon ng kaguluhan. Hindi sinabi ng Bible na kapag nakipag-isa ka kay Kristo ay wala ng trouble. Hindi rin sinabi na wala ng affliction. Hindi sinabi na walang persecution. Hindi sinabi na hindi ka daranas ng krisis. In fact, maraming trouble na darating. Sabi ni Lord sa kanyang mga apostoles, sa John 16 verse 33, at ito po ay napakaganda nating angkinin bilang pangako ng Diyos. Ang sabi niya, I have told you these things, that in me you have peace. In the world you have trouble, but cheer up, I have overcome the world. Ang ganda po ng sinabi ng Panginoong Hesus. Ano po ang sabi niya sa ating pong literal na mga salita? Sabi niya, may trouble pero kalma ka lang. Ito po sinasabi ni Jesus Christ, kalma ka lang. Bakit? Kasi kasama niyo ako. At napagtagumpayan ko na ang lahat ng ito. Kung naging victorious si Jesus sa lahat ng troubles na ito, tayo man ay magiging victorious din dahil kasama natin siya. O we are with Him. God is with us. Napipressure po ba tayo? Alam ko po, maraming pressure sa bawat isa sa atin. Pero po anong sabi ni Jesus Christ? Sabi niya, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Sabi nga po sa programa na ating pinanunood, 2 beses sa linggo, tiwala lang. Napakaganda po sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito po ang nagbibigay sa atin ng pagpapatuloy o endurance upang malagpasan po natin ang lahat. Kaya po, kailangan natin gawin upang tayo po ay makapagpatuloy sa ating ginagawa. Makita ang zealousness natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano pa? We must be faithful in prayer. Sabi po sa 12C, faithful in prayer. Isang napakagandang sangkap upang tumatag, maging matibay sa panahon ng krisis. Did you pray? Kayo ba'y nanalangin? Many people pray. But, does God respond to all those prayers? I believe, yes. Sumasagot po ang ating Panginoon. In His omniscience, alam po niya kung sino ang nagdadasal sa kanyang mga nilalang. Kung paano niyang alam kung sinong dasal, ganun din po. Alam din niya kung sino po ang natutulog. Kung sino ang nagkakasala, sino umiiyak, sino ang namamatay, at sino ang ipinanganganak sa mundong ito. At lahat ng bagay wala hong nalilingid sa ating Panginoon. Pero alam po natin, mula sa Biblia, na sumasagot siya ng blessings sa mga gumagawa ng kanyang kalooban. At kapag hindi tayo natatapat o nagtatapat sa ating panalangin, hindi niya tayo pinakikinggan. At lalo na wala siyang tutugunin kapag ikaw ay hindi nananalangin. Natural, hindi ka nanalangin. Ano ang tutugunin ng ating Panginoon? Sabi po sa Psalm 66:18,
If I had cherished sin in my heart, the Lord would have not listened. Hindi ho makikinig ang Diyos kapag ka ikaw ay merong kasalanan sa puso mo. Tandaan po natin yan. Sabi sa John 9:31, we know that God does not listen to sinners. He listens to the godly man who does His will. Kaya ho, tayo pong naliwanagan sa ating Panginoon, dapat normal na sa atin yung gumawa ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At alam natin, kagaya po ng sinabi ng mga talata sa Bible, pinakikinggan niya ang gumagawa ng kanyang kalooban. Sa John 15:7, ang sabi niya, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Ang ganda, di po ba? Ang ganda na makita natin na tayo po dapat babad sa panalangin. Hindi tayo dapat nangihinawa sa panalangin. Hindi ho tayo dapat nakakalimot sa panalangin. Hindi ho tayo dapat natutulog na hindi tayo nananalangin. Mga kapatid, pwede ba tayo magsaya sa panahon ng krisis? Yes. We must be rejoicing in our hope. Hindi ho dapat ito naalis. We must persevere in trouble. We should be faithful in prayer. Sabi nga po ni Spurgeon, wake up man, wake up when you pray. For it is insulting to God to give Him sleepy worship. Dreaming at praying and playing at praying, as some do, are grievous sins. No. Prayer must be heart work, soul work, spirit work. Prayer ought to be sweat of the soul, as Jesus did in the garden. Napakaganda po. Hindi ho tayo dapat naglalaro sa ating panalangin. Dapat taimtim tayong nananalangin sa ating Panginoon. Ano man yung kalagayan, ano man po yung sitwasyon, masaya, malungkot, dapat hindi ho tayo nakakalimot sa panalangin. At alam po ninyo, kapag kaganito, lagi tayong kumbaga malakas. Bakit po? Sapagkat ang panalangin, sabi nga, ay parang hininga. Kaya po napakagandang tandaan. Kaya nating maglingkod. Kaya nating magpatuloy sa ministry habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Gawin natin ito habang naghihintay po sa Kanya. Tayo po ay mag-disciple, tayo po ay, kumbaga, magmisyon, tayo ay mag-abot sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sabi nga, make us the breastplate of your Christian life, having the seal for the Lord. Ilagay po ninyo sa dibdib ninyo. And then, ano po, wear spiritual endurance as your shield. Hindi ho kayo manghihina. Sa halip, magkakaroon kayo ng kagalakan, magkakaroon kayo ng katyagaan, magiging matapat kayo sa Panginoon. Mga kapatid, these are the characteristics that only Jesus can produce. Ang paglilingkod ay between you and your Lord. Madali hong ipeke ang paglilingkod. Pero, ang isang tapat na paglilingkod, ang isang tunay na paglilingkod, ay kayo lamang ng Panginoon at ikaw ang nakakaalam. Hindi ho ninyo madadaya. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod, even in time of brokenness. God bless us always. Glory to God. Ngayon pong umaga, atin pong gagawin ang atin pong Lord's Supper o Communion. Subalit, bago po natin ito gawin, atin po munang tingnan kung ano ang dahilan o biblical reasons of the Lord's Supper. Ayon po sa 1 Corinthians 11:24 and 25, may tatlo pong kadahilanan kung bakit natin ito ginagawa, ang ating Lord's Supper. Number 1, remember the past. Remember the past. Sa verses 24 to 26, sinasabi po, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.
This cup is the new covenant in my blood. Do this in remembrance of me. Paulit-ulit pong sinabi ng ating Panginoon Kristo na do this in remembrance of me. Ang matandang tipan po ang kanilang sineselebrate doon, ang Passover meal, na ang dahilan ay yung pag-alis ng mga Israelitas sa slavery doon po sa Egypt. Subalit sa New Testament, napakahalaga pong itong practice na ito. Ito po ang ating Panginoon Kristo ay sinasubstitute para sa puot ng Diyos sa ating mga kasalanan upang tayo maligtas. Meron pong costly price ang atin pong ginagawa ngayon. Si Jesus Christ ang ating inaalaala. Remember the past. Ikalawa, na dahilan hindi lamang po remember the past, kundi we have to enjoy the present. Alam niyo po, ang communion, ang Lord's Supper, ang pinaka-essence, ang pinaka-dahilan po nito ay celebration. Sa Acts 2, verse 47, ganito po ang sinasabi. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart. With glad and sincere heart. Maging sa matandang tipan, kanila pong isinelebrate ang pag-alis nila sa slavery. At maging sa bagong tipan, ganun din po ang kahulugan na tayo ay inalis ng ating Panginoon Kristo sa bondage of sin. Subalit ito ay ginawa niya, dinanas niya ang God's wrath. At tayo po ngayon, we enjoy our present situation sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay nagsakripisyo alang-alang sa atin. Hindi lamang po remember the past, enjoy the present, at ang ikahuling dahilan kung bakit tayo nagsa-celebrate ng communion ay we have to look for the future. Sa verse 26 ng chapter 11 ng 1 Corinthians, ganito po ang sinasabi. For wherever you eat or drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Until He comes. Atin po itong dapat i-celebrate hanggang siya po ay dumating. Iniintay natin ang grand event ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Reasons of the Lord's Supper. Remember the past, enjoy the present, and look for the future. Nung ang ating Panginoon Kristo ay nag-celebrate ng communion, kumuha siya ng tinapay. At kanyang sinabi, "This is my body." Ito po'y larawan ng kanyang katawan na nabayubay para po sa atin. Kanin nyo ito. Kanin nyo na. Sa pag-aalaala sa akin. At hinawakan niya ang cup ng alak nung kanilang kapanahunan at sinabi niya, "Ito ang simbolo ng aking dugo. Inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat meron pong communion. Communion sapagkat kami po ay sama-samang nagse-celebrate nito sapagkat inaalaala po namin ang mga nakaraang pangyayari. Tinubos mo kami. At na-enjoy po namin ang present fellowship ng mga kapatiran. At amin pong iniintay ang iyong pagbabalik. Patnubayan mo po kami, Panginoon, habang iniintay namin ang pinakamagagandang okasyon na kami ay iyong kukunin na. Amen and Amen. Zealousness in times of brokenness. Serving in times of distressing moments sa atin pong buhay. Napaganda pong mensahe na atin pong narinig ngayong umaga. At nagbigay ang ating pastore kung paano tayo maglilingkod ng may kasigasigan kahit na po sa distressing moment. Una po, we have to have a zeal for the Lord and we have to have spiritual endurance. At sa ating po mga discussion group, narito po ang mga sumusunod na tanong at kahit na po after ng ating worship service ay magkaroon po tayo ng discussion group upang ma-assimilate na mabuti ang salita po ng Panginoon. Number 1,
What are the two qualities that we have to maintain in order to serve God even in times of distress? What are the two qualities that we have to maintain in order to serve God even in times of distress? Number 2, what are the 3 marks of zealousness in the Lord? What are the 3 marks of zealousness in the Lord? Number 3, what are the indicators of spiritual endurance? What are the indicators of spiritual endurance? At ang huli at ang ika-4, of the spiritual qualities mentioned, what do you think you need most and why? Of the spiritual qualities mentioned, what do you think you need most and why? At ang ika-5 at ang huli, how can we apply this in our life? How can we apply this in our life? Ang ating pong iglesia ay magkakaroon po ng ika-15 anibersaryo ng pagkakatatag. Sa Sunday na po ito. At ito po ay napakagandang gawain at alalahanin po natin ang goodness ng ating Panginoon. Medyo magkakaroon tayo ng konting overtime sa ating pong service sapagkat isa-celebrate po natin ang ika-15 taon ng ating pong anibersaryo. At kayo po'y mag-aya at upang maging mapakinabang din sa mga nakikinig ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa atin pong iglesia, sa Life Giver Christian Family Ministries. Isa pong malungkot na balita, ang ating pong Pastor Sonny James, ang isa po sa ating head pastor, ay kinuha na po ng Panginoon. Pinagpahinga po na siya ng Panginoon. Kinuha po siya Friday. Nakapag-usap pa po kami ng Thursday. Umatin pa po siya ng meeting namin, ng pastoral meeting. Subalit yun na lang po pala ang huli na kanyang pagdalo. Ating pong Pastor Sonny James ay naging mapakinabang na pastor ng ating pong Life Giver Christian Family Ministries. Siya po ang nag-umpisa ng gawain sa dampa sa Cubao. At pagkatapos po noon ay napunta po sa Project 4 at naging congregation na po, self-supporting church. At maging sa Pritil, Hagunay, Bulacan, sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy ang mga gawain. At nag-umpisa po, kahit na po siya may karamdaman, ay nag-umpisa ng ministry sa Pangasinan. Nagpupunta po siya every Saturday, noong mga nakaraang araw, hindi pa tayo nagkakaroon ng problema sa COVID, ay every Saturday, nagbabalikan po kahit na meron po siyang karamdaman. At ang pinakahuli na ministry na kanya pong pinangansuwaan at inumpisahan, ang tiwala lang, ang atin pong online ministry sa pangunguna po ng Pastor Ding at ng Pastor Sonny James. Tiyak po, mamimiss natin siya. Subalit, tandaan natin, this life will soon be past. Ang mahalaga, naglingkod sa Panginoon ang ating pastor hanggang sa huli ng kanyang hininga, hanggang sa huli ng kanyang buhay. Panalangin po natin ang kanyang pamilya. Alam natin ang damdamin ng kanyang pamilya at ng church, maging ang LCFM. Alam natin na mamimiss natin ang pastor na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa buhay ng aming Pastor Sonny James. At tulungan mo po sa 2 gabi na amin pong gagawing pagsamba sa iyo sa aming memorial service, na gagawin, itulot mo na dumalo o makinig o mag-watch ang maraming mga anak mo upang bigyan namin ng papaparangalan yung anak na ito, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan ang kanyang family. Huwag mo pong pababayaan ang kanyang ministry na iniwan. Itulot mo na ito ay magtuloy at marami pong sumunod na manggagawa dahilan sa halimbawa ng aming manggagawang ito. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages,
now and forevermore. Amen and amen.